So mag-video sa ta guys, kay ending naman. And for the remembrance, hello everyone! Mahuli-huli ay gitong dalawa ba? Pwede ko sa makita. Mga chekadorers. Ha? Doon ka daw? Dito, may dahil dito. Wala, may gago. Ano sabihin na, mangita sa tabang. Balod, ang paghampas ng alon kasabay ang basura sa karagatan, ang dokumentasyon. Ang aming grupo ay nagpasya na bisitahin ang baybayin ng Barangay Bulag upang tuklasin ang problema na kanilang nararanasan at ang dahilan nito. Isa sa barangay ng lungsod ng General Santos City. Tinatawag itong Barangay Bula sapagkat noong unang panahon nung wala pa mga taong naninirahan dito, ang Barangay Bula ay sagana sa mga isda dahilan sa pagbubula na karagatan rito. Ang lugar na ito ay kilala sa pagdiriwang na Sinulog Festival dito sa General Santos, mga naglalakihang mga mangroves at ang kanilang malawak na dagat na sagana sa mga isda. Ngunit, ang kanilang karagatan ay may kinakaharap na problema. Sa pagdaan ng mga panahon, ay unti-unting dumarami at kumakalat ang mga basura sa dagat. Ngunit, saan nga ba ito nanggaling? O ano nga bang epekto nito sa buhay na naroroon sa karagatan? At posible pa ba itong masolusyonan? Matutuklasan natin ang mga sagot sa ating mga katanungan sa tulong ng aming isinagawang panayam. Hi, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon nandito kami sa dagat. Ngayon nandito kami sa Barangay Bula, kung saan makita niyo si Kuya na ating interviewin patungkol sa mga basura. Ngayon Kuya, maaari mo bang ipakilala iyong pangalan at kung ilang taon ka na bang nakatira dito? Okay. Ako si Harold Villares. Nagpuyo sa Zone 6 Bula. Ako si Marlon Salmorin, project manager dito sa Zone 6 Mall Fishermen Association. So 20 years na akong naadiri sa mangrove area sa Bula na nagsilbing in charge diri sa mangrove area sa Bula. Ako diri 30 City katuig na. And isa po kayong mangingisda, ano? 30 City po katuig si Panaga. 37 years na rin siya nangingisda, guys. So, napakatagal na rin. At pwede mo rin bang maisabi or like ma-share sa amin kung ano yung history nitong basura dito, kung saan ba nagsimula yung mga basura, and ano po ba sa tingin nyo ang nagiging epekto nito sa pamumuhay ninyo dito sa Bula, at kung anong pwede nating maging resolusyon sa mga basurang ito. Okay. Sa paningabuhi sa mga tao karon, ning basura di gini maiwasan kaysa sunod sa kakadagan sa tao karon. Mudagan ginang basura. So atwang coastal area diri is daghan tag mga communities nga nagapuyo. So dira pa lang sa community, pag wala sila yung mga wala sila proper na disposal sila mga basura. So dira, so asa ginalabay ang mga basura so sa dagat. So pag mao nang atwang kuan manggod, pag naay mga balay-balay, naay mga tao nga nasa dagat, so naay tay mga basura nga makita nga ginaanod sa dagat. Makapiktar po na sa mga isda kay sabi na makapanagap big kuan, mga mukot ni maglamod-lamod man ang mga
plastic da sa mong pukot niya. Say di ka tuloy kay isda ang pukot niya. Damo sa kadamo sa basura. So, una-una mo na siya isa sa mga makaon sa itong mga isda. So, pag ang katong mga isda nga imbis nga magdaghan pa, so mao po na siya nagako sa mortality sa mga gagmay nga mga isda. Depende na sa panggobyerno ani kay ang basura karon sa kadamo. Di man gid dalit ni hurot kay bisan saon ni mo limpyo ni naamay ja koy basura nga gikan sa uban nga lugar. Muakan man ni mo dagsa man di sa labi na ani nga dayon panahon karon ga bagyo-bagyo. Magpadulog man gid ang mga sagbot diri paingon sa bula. Hindi na maiwasan. So ang ginahimo namo diri sa coastal area na assign. So mo na siya gakandak mig kanang regular nga coastal clean up. So mo na siya ang mga ginahimo na preventive measure na makontrol na mo tong mga basura instead na magadto pa sa iban nga mga community. So pag makuha na namo, so na siya ay proper nga disposal na siya. So mo to siya ginahakot na punto sa barangay nga mo na punto siya maglabay dito sa landfill na kung dito siya proper segregation ang ginahimo. Ngayon ay tapos na tayo kay Kuya and ano pa ba? Maraming salamat Kuya. Wala kaming taos-puso kami nagpapasalamat sa iyong mga knowledge about sa mga basura and I hope na marami ka pang makatulong ka pa dito sa pag ng environment dito sa Bula, Barangay Bula and yun lamang po. Maraming salamat. Bye-bye! Sabi nga ng isa sa ating nakapanayam, pag may basura, mayroong tao. Pag may tao, mayroong ding basura. Tayo ang dahilan ng isyong ito. Tayo rin din ang nakakaranas ng epektong ito. At tayo lang din ang nakakahanap ng solusyon dito. Maging ang karagatan ng Barangay Bula ay aming sinuong upang malaman kung gaano kalala ang basura na makikita dito. Makikita na ang mga bata ay naliligo at lumalangoy kasama ang mga basura. Sabi nga ng ilang mangingisda na ang basurang lumulutang dito ay kinakain rin ng isdang hinuhuli nila na siyang kinakain rin ng mga tao. Sa katunayan ay merong nagaganap dito na clean up drive o paglilinis sa dagat dito sa Barangay Bula na kung saan pinangungunahan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno o mga miyembro ng iba't ibang mga company. Kaya tara at puntahan natin sila. Isa sa mga nakakatulong upang bawasan ang basura ay ang pagtatanim ng mangroves dahil sinasala nito ang basura na napupunta sa karagatan. Ang simpleng pagtapon ng basura at paglagay nito sa tamang lalagyan ay malaking tulong na sa ating kalikasan. Ang maliit na bagay ay magdudulot ng malaking epekto. Kaya huwag mo pang hintayin na ang kalikasan ang gaganti sa iyong kadumihan.